Ang Biblia po mga kapatid o ang banal na kasulatan ay nagsasaad ng mga propesiya tungkol sa mga bagay na mangyayari sa mundo. Pero sa mga propesiyang ito mga kapatid, ang pinaka nakakatakot marinig ay ang propesiya tungkol sa malaking kapighatian. Ito po kasi ay isang pangyayari na magaganap sa lupa at magsisilbing pinakamalaking subukan sa mga tao para magkaalaman kung sino ang papanig sa Diyos at kung sino ang papanig sa mga kaaway ng Diyos. Ang sabi po dito sa Apokalipsis Kapitulo 3 ang talatay 10, sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanglibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Pero alam nyo mga kapatid, kahit ito'y isang kakilakilabot na propesiya sa iba, ito po'y nagsisilbing kaligayahan naman doon sa mga taong naghintay ng matagal sa muling pagbabalik ni Kristo. Alam nyo kasi mga kapatid, itong malaking kapighatian ang magsisilbing pinakahuling palatandaan bago dumating ang Panginoong Hesus. Kaya't kapag dumating po ito, lalong titindi ang pananabik ng mga naghintay sa Kanya. Ang sabi ng Panginoon sa aklat ng Lucas, Kapitulo 21, ang talatay 28, kapag nagsimulang mangyari ang mga bagay na ito, tumingala kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo sapagkat malapit na ang katubusan ninyo. Ano nga ba ang malaking kapighatian? Sabi natin kanina, ito'y isang malaking pagsubok na darating sa lupa upang subukin ang mga nananahan dito. Pero ano-ano ang mga bagay na nakatakdang mangyari sa panahong ito? Sino-sino ang mga tatamaan nito? At kung may paraan man, paano tayo makakaligtas sa malaking challenge na ito mga kapatid? Ang sabi ng Panginoong Hesus, ganito sa Mateo 24, talatay 21 hanggang 22, sapagkat sa panahong iyon ay magkakaroon ng malaking paghihirap o ng matinding paghihirap na hindi pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. At kung hindi pa iikliin ng mga araw na yaon, ay walang makakaligtas na laman. Subalit alang-alang sa mga hinirang, ay paiikliin ang mga araw na yon. Bakit siya tinawag na malaking kapighatian? Ito po kasi mga kapatid ay dahil sa napakatinding kapighatian o pagdurusa na mararanasan ng mga tao sa panahong yon. Well, naranasan na natin ang iba't ibang sakuna, iba't ibang kahirapan, global man o dito lang sa Pilipinas. Naranasan na natin ang mga digmaan, mga pandemya at kung ano-ano pa. Pero mga kapatid, ibahin natin ang malaking kapighatian. Dahil hindi po ito nangyari o hindi pa ito nangyari mula nang magpasimula ang buhay sa mundo. Lubhang kakilakilabot ang panahong ito. Dahil alam nyo mga kapatid, bakit pa iikliin yung malaking kapighatian? Hindi po kasi kakayanin ng mundo na matagalan ng malaking kapighatian eh. Dahil kasabay ng malaking kapighatian, darating din ang 7 huling salot ng Diyos dito sa lupa. Sabi sa Biblia, Jeremias 10:10, ngunit ang Panginoon ay tunay na Diyos. Siya ang buhay na Diyos at walang hanggang hari. Sa kanyang puot ay nayayanig ang lupa at hindi matatagalan ng mga bansa ang kanyang galit. Hindi matatagalan ng mga bansa ang kanyang galit. Kaya paiikliin eh. Hindi po ito aabutin ng mga taon mga kapatid. Kasi pagkakaalam ng iba, aabutin daw ito ng ilang taon eh. Sabi, 7 daw. 7 taon, sabi nung iba. Eh kung ito'y magtatagal ng maraming taon, naku mga kapatid ko, tiyak, mauubos ang mga tao sa mundo kapag ito'y nagtagal. So paiikliin ng Diyos ang mga araw na yon, alang-alang sa kanyang mga hinirang, alang-alang sa kanyang pinakamamahal na iglesia. Yung kasing mga hinirang ng Diyos, yun ang iglesia eh. Pakinggan ninyo sa unang Pedro 2:9, datapot kayo ay isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahangahangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Kaya nga, dahil sa mga hinirang na ito, dahil dun sa Kanyang pinakamamahal na iglesia, hindi po magtatagal ang malaking kapighatian sa lupa. Pero ngayon pa lang mga kapatid,
dapat nating malaman, ano nga ba ang malaking dagok na dala nito sa mundo? So pag-aralan natin, ano-ano ba ang mga bagay na mangyayari sa panahon ng malaking kapigatian na sa panahon yon ay ibubuhos din ang 7 huling salot. Ang sabi dito sa aklat ng Apokalipsis 21 ang talatay 9, at dumating ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok na mga puno ng 7 huling salot. Sabi sa talata, yung 7 huling salot, nakalagay yon sa 7 mangkok na hawak-hawak ng 7 anghel ng Diyos. Alamin natin, ano ba yung laman ng unang mangkok? Kasi 7 yan eh. So yung unang mangkok, anong laman nito? Pakinggan ninyo sa Apokalipsis Kapitulo 16, ang talatay 1 hanggang 2. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa templo na nagsasabi sa 7 anghel, "Humayo kayo at ibuhos ninyo sa lupa ang 7 mangkok ng puot ng Diyos." Aba, mga puot pala ng Diyos ang laman nun eh. Kaya't humayo ang una at ibinuhos ang kanyang mangkok sa lupa, at nagkaroon ng nakakapandiri at masamang sugat ang mga taong may tanda ng halimaw at ang mga sumamba sa larawan nito. Ano laman ng unang mangkok, mga kapatid? Isang matinding sakit, o virus man yan, o bakterya man yan, di pa natin alam. Pero may kakayahan itong makapagbigay ng nakakapandiring sugat sa mga tao. Eh alam nyo naman, kapag sinabing nakakapandiring sugat nagnanaknak ito, mga kapatid. Nakakita na ba kayo ng nagnanaknak na sugat? Yung sugat na tinamo ni Job, halimbawa, yun ay nagnanaknak na sugat, mga kapatid. May mga uod pang ang lumalabas dun Pakinggan ninyo sa aklat ni Job, Kapitulo 7, ang talatay 5. Ang aking laman ay nabibihisan ng mga uod at ng libag na alabok. Ang aking balat ay namamaga at putok-putok. Nakita nyo, mga kapatid, inuuod yung katawan ni Job at puro libag din yung kanyang katawan. Paano hindi lilibagin si Job? Hindi nakakaligo. Makakaligo ka pa ba kapag punong-puno ng sugat yung katawan mo? Kakayanin mo pa bang maligo kung putok-putok na yung balat mo? Kaya nga sabi ni Job, ang aking laman ay nabibihisan ng mga uod at ng libag na alabok. Ang aking balat ay namamaga at putok-putok. Yung sugat ni Job, inuuod. Ibig sabihin, yung balat ni Job noon parang balat ng bangkay. Diba yung balat ng bangkay, nagsusugat-sugat yun dahil sa agnas tapos inuuod. Ganon yung nangyari sa balat ni Job. Itong sugat ni Job at yung sugat ng mga taga-Ipsyo may similarity. Yung bakterya na nandun sa sugat nila, inaatake nito pati yung mga tissue sa kanilang muscles. Pati muscles nila, tinitira nitong bakteryang ito. Kaya nga hindi sila makatayo Meron talagang bakterya na pwedeng makagawa nun sa tao. Diseases. Pinaliwanag niya kung ano itong flesh-eating disease na nagpabulok sa binti ni Arnold. Necrotizing fasciitis is a very rare disease actually, kaya hindi masyadong napag-uusapan to Bihira nga lang itong umatake sa ating panahon, gaya dun sa ating nabasa, pero sa malaking kapighatian, magiging rampant ito, mga kapatid. At ang tatamaan nito is yung mga taong tumanggap ng tanda ng hayop, yung mark of the beast. Kung tatanggapin nila yung mark of the beast, pwede silang madamay dun sa 7 huling salot ng kagalitan ng Diyos. Nakakamatay yan in matter of hours lang, mga kapatid. Alam nyo kasi, yung sugat na yon, kasama talaga yun sa salot ng Diyos para sa mga taong masasama. Pakinggan ninyo sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 28, ang talatay 27, "Sasalutin ka ng Panginoon ng bukol sa Ehipto at ng mga grano at ng kati at ng galis na hindi mapapagaling." Talatang 35, "Sasaktan ka ng Panginoon sa mga tuhod at sa mga hita ng isang masamang bukol na hindi mo mapapagaling mula sa talampakan ng iyong paa hanggang sa bao ng iyong ulo." Bagaman mayroong mga flesh-eating bakterya na natutuklasan ang mga siyentista ngayon, itong ganitong klase ng bakterya na taglay ng ikalawang salot mas malala. Kasi larawan ito ng puot ng Diyos na nahahandang walang halo. Anong ibig sabihin ng nahahandang walang halo? Ito'y galit ng Diyos na walang bahid ng kahit kaunting awa. No mercy ito, mga kapatid, dahil tapos na ang panahon ng awa ng Diyos. Panahon na ng kanyang paghihiganti. So babaha ang mga ospital dahil sa salot na ito, at pati mga doktor mahahawa.
Magre-resign ang maraming mga doktor pag itong pandemyang ito ang tumama sa lupa. Dahil bukod sa nakakadiri at karimari-marim na sakit na ito, matinding makahawa ito, mga kapatid. At ayon sa mga scientist, yung ganitong klase ng bakterya na tinatawag nilang flesh-eating bacteria ay pwedeng kumitil ng buhay ng isang tao in matter of hours lang, mga kapatid. Kapag tinamaan ka ng sakit na ito, kahit mahal mo sa buhay, itatakwil ka dahil sa tindi ng salot na ito. Gugustuhin mo na lang mamatay. At hindi natin alam kung gaano karaming tao ang pwedeng mapatay ng salot na ito, mga kapatid. Ngayon, matapos ibuhos ng anghel yung salot dun sa unang mangkok, habang ang mga tao nagkakamatayan at pinahihirapan ng sakit na tumama sa kanila, so ibubuhos naman ng pangalawang anghel yung salot ng ikalawang mangkok. So, hindi ibig sabihin matatapos o titigil yung salot na yon. Hindi, tuloy-tuloy yun. At habang nagsasuffer yung mga tao dun sa salot na yon, ibubuhos naman ng ikalawang anghel yung ikalawang mangkok. Ano sabi ng Biblia? Apokalipsis 16:3, at ibinuhos ng ikalawa ang kanyang mangkok sa dagat at naging dugo na gaya ng isang patay. At bawat kaluluwang may buhay sa makatwid ay ang nangasa dagat ay nangamatay. Sabi nung iba, digmaan daw ito kung saan magpapatayan ang isa't isa. Well, totoo naman, mga kapatid, na magkakaroon talaga ng isang malaking digmaan na magpapatayan ng mga tao bago dumating ang Panginoon. Pero dapat nating maunawaan na ang 7 huling salot ay mga peste na mangyayari sa lupa. They are plagues. At pag sinabing plague, this is a natural event, not a man-made event. Ang 7 huling salot po, mga kapatid, ay mga peste o mga salot na nangyayari sa kalikasan at nagdudulot ng malaking kapighatian sa mga tao. So ano sabi ng Biblia? 16:3, ibinuhos ng ikalawa ang kanyang mangkok sa dagat. So this is natural event, mga kapatid. At naging dugo na gaya ng isang patay. At bawat kaluluwang may buhay sa makatwid ay ang nangasa dagat ay nangamatay. So, may kung anong salot na isinabog sa dagat para ang dagat hindi mapakinabangan. Naging parang taong patay. Pag sinabi kasing gaya ng isang patay, wala nang pakinabang yun, mga kapatid. At kapag namatay ang dagat, isipin ninyo, mga kapatid, ang epekto nito, lahat ng kabuhayan na may kinalaman sa dagat, mamamatay din, mapaparalisa. Wala nang pagkaing makukuha sa dagat. Isda, mga lamang dagat, lahat apektado ng salot na ito. At kapag may salot, pwede ba nating kainin yung mga lamang dagat o yung mga nabubuhay dun sa dagat kapag sinalot ang dagat? Hindi. Yun nga lang red tide, di natin pwede kainin yung mga isda sa dagat na naapektuhan ng red tide. At hindi lang yun ang maaapektuhan, mga kapatid, kahit yung komersyo, yung pagpasok ng produkto sa customs, tigil lahat yun. At kapag nangyari yun, magkakaroon ng matinding pagbagsak ng ekonomiya ng mundo na magdudulot ng matinding taggutom sa mga tao. Kasi yung ating pagkain, inihahatid yan ng mga sasakyang pandagat mula sa iba't ibang lugar. So, pag naparalisa ang dagat, pag namatay ang dagat, wala nang kabuhayan na mabubuhay pa dyan. Bilyong-bilyong halaga ng komersyo at mga kalakal na ibinabiyahe sa dagat ang malulugi, mga kapatid. Tapos, sabi pa ng Biblia, at ibinuhos ng ikatlo ang kanyang mangkok sa mga ilog at sa mga bukal ng tubig at nangaging dugo. Hindi lang dagat ang apektado, mga kapatid. Pag binuhos yung ikatlong salot, ang tatamaan naman ito mga ilog at mga bukal ng dagat o mga bukal ng tubig. Naging dugo, sabi sa Biblia. At narinig ko ang anghel ng tubig na nagsasabi, matuwid ka na ngayon at nang nakaraan, o banal, sapagkat humatol ka na gayon. Sapagkat ibinuhos nila ang dugo ng mga banal at ng mga propeta at pinainom mo sila ng dugo. Ito'y karapat-dapat sa kanila. At narinig ko ang dambana na nagsasabi, oo, o Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay at matuwid ang iyong mga hatol. So itong pangatlong salot, mga kapatid, kakilakilabot ito. Kapag ang dagat ay naging dugo sa pamamagitan ng ikalawang salot, ibubuhos naman ng ikatlong anghel yung mangkok na hawak niya at ang tatamaan mga ilog at mga bukal ng tubig, magiging dugo din.
Napakalaking perwisyo nito sa mga tao, mga kapatid. Bakit? Kasi yung mga ilog at mga bukal ng tubig, ang pinagkukunan natin ng inumin Di ba? Diyan din nanggagaling yung pinandidilig natin sa mga halaman at pinantutubig sa mga taniman at bukiran. Diyan din natin pinaiinom yung ating mga alagang hayop. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Gutom at uhaw ang kahulugan nito. So, kaya ang tao, para maibsan yung gutom at uhaw, mapipilitan silang uminom ng dugo sa mga araw na yun. Sabi sa Biblia yan sapagkat ibinuhos nila ang dugo ng mga banal at ng mga propeta at pinainom mo sila ng dugo, ito'y karapat-dapat sa kanila. Kung ang pinagkukunan mo ng tubig is contaminated at wala ka ng ibang source, mapipilitan kang inumin yung contaminated na tubig na yun. So kapag ang mga bukal ng tubig na pinagkukunan natin ng inumin ay naging dugo, we don't have any choice. Wala tayong ibang paraan para mag-survive kundi inumin yung tubig na naging dugo. Kaya tama yung sinabi ng Biblia, ibinuhos nila ang dugo ng mga banal at ng mga propeta at pinainom mo sila ng dugo, ito'y karapat-dapat sa kanila. At hindi lang yon, dahil sa matinding kabutom at hirap na dala ng unang 3 salot. So 3 na yan mapipilitan ang mga tao na kainin pati yung laman ng kapwa nila tao. Wala nang mapagkukunang ng pagkain sa dagat. Wala nang tubig na maiinomang matino. Yung mga pananim, yung mga bukid, yung mga hayop na umaasa dun sa tubig na galing sa ilog at sa mga bukal ng tubig, magkakamatayan lahat yun hanggang sa maubos ang source ng pagkain ng mga tao. So anong mangyayari? Matinding tagutom yun, mga kapatid. Sa 3 unang salot pa lang yun. Diba? Kaya hindi katakataka kung ang tao sa panahon yon kumain ng kapwa-tao niya. Wala nang makakain Namatay ang dagat, naging dugo ang mga ilog at mga bukal ng tubig, kaya pati yung mga pagkain nang gagaling dyan at umaasa dyan sa mga tubig na yan, mamamatay din. So, saan kukunin ng mga tao yung iinumin nila? Saan nila kukunin yung kakainin nila para mabuhay? Di mapipilitan silang uminom ng dugo, mapipilitan silang kumain ng kapwa nila tao. Kasama sa salot ng Diyos yun pakinggan ninyo. Sa panahon ng pagkukubkob sa inyo ng inyong mga kaaway, kakanin ninyo ang inyong mga anak sa tindi ng inyong gutom. Magiging maramot pati ang pinakamabait na tao. Hindi niya bibigyan ng pagkain pati kanyang kapatid, asawa o ang nalalabi niyang anak. Sino man sa kanila hindi niya bibigyan ng kinakain niyang laman ng kanyang anak sa takot na mawalan siya ng makakain. Ganyan ang aabuti ninyo sa panahon ng pagkukubkob sa inyo ng inyong mga kaaway. Maging ang pinakamabait at pinakamaselang babae sa Israel na dati hindi tumutungtong ng lupa ay magiging maramot pati sa asawa at mga anak. Maging ang inuman ng sanggol na kanyang isinilang ay ipagmamaramot. Lihim niya itong kakainin at pagkaubos ay ang sanggol ang isusunod. Ganyan nga ang aabuti ninyo sa panahon ng pagkukubkob sa inyo ng inyong mga kaaway. Kapag hindi ninyo sinunod ang mga utos sa aklat na ito at hindi ninyo iginalang si Yahweh, ipaparanas niya sa inyo ang kinatatakutan ninyong sakit na ipinadala niya sa Ehipto. Hindi ito maaalis sa inyo. Padadalhan din niya kayo ng iba pang karamdamang hindi natatala sa aklat na ito ng kautusan hanggang sa kayo'y mapuksa. At ang bilang ninyo ngayon na sindami ng bituin sa langit ay mababawasan ng malaki. Ano pat kakaunti lamang ang matitira pagkat di ninyo dininig ang tinig ni Yahweh. Posible bang mangyari yan, mga kapatid? Posible yan kapag wala nang makain ng tao. Paano naman yung mga banal na naglilingkod sa Diyos at hindi tumanggap ng tanda ng hayop? Anong iinumin nila? Anong kakainin nila pag naganap na itong mga salot na ito? Isaias, Kapitulo 33, ang talatay 16. Siya'y maninirahan sa kaitaasan. Ang kanyang dakong tanggulan ay magiging muog ng malalaking bato. Ang kanyang tinapay ay ibibigay sa kanya. Ang kanyang tubig ay sasagana. Basahin natin yan dito sa isang salin ng Biblia sa Alexandria version. He shall dwell in a high cave of a strong rock. Bread shall be given him, and his water shall be sure. So, God will provide, mga kapatid, God will provide for them
shelter in munitions of rock, sa mga kuweba. Yung mga lingkod ng Diyos sa panahon ng malaking kapighatian, sa panahon ng 7 huling salot, dun sila maninirahan sa mga kuweba ng mga malalaking bato habang nagaganap ang malaking kapighatian ng mundo. And God will provide them food to eat and water to drink. Yan po ang assurance ng Diyos sa kanyang mga lingkod habang ibinubuhos ang puot ng Diyos dito sa lupa. Tapos, sabi dito, at ibinuhos ng ika-4 ang kanyang mangkok sa araw. Ito naman mga kapatid, yung pang-4 na salot naman ito. At ibinuhos ng ika-4 ang kanyang mangkok sa araw. At ibinigay nito sa kanya na masunog ng apoy ang mga tao. At nasunog ang mga tao sa matinding init. Sila'y namusong sa pangalan ng Diyos na may kapangyarihan sa mga salot na ito, at sila'y hindi nagsisi upang siya'y luwalhatiin. Ito mga kapatid, matindi ito. Ipapakita ko sa inyo mga kapatid kung bakit ko nasabing matindi ito. Bawat planeta po kasi sa solar system, meron tayong tinatawag na electromagnetic field. Alam po yun ng mga scientists. Bawat planeta sa solar system ay mayroong tinatawag na electromagnetic field. So yung electromagnetic field, ang siya pong nagsisilbing shield ng isang planeta laban dun sa mapaminsalang init ng araw o yung tinatawag nating solar wind at solar radiation. Ito pong solar wind o yung solar radiation, ito po'y mga produkto ng araw na sobrang mapaminsala po ito sa tao. So kapag ibinuhos ng anghel yung ika-4 na salot sa araw, ang araw po ay magsasabog ng isang bagyo ng solar wind. Uulitin ko mga kapatid, bagyo ng solar wind. Ano po ito? Ito po'y bagyo ng mainit na gas galing sa araw. Parang heat storm sa kalawakan po ito. Kung papaanong kayang sirain ng bagyo ang isang nakatayong bahay dito sa lupa, kaya pong wasakin ng solar wind o ng bagyo ng mainit na gas galing sa araw yung ating mga satellite sa kalawakan. Babayuhin nito yung shield ng ating mundo o yung electromagnetic field ng Earth. At kapag nawasak ang electromagnetic field ng Earth, anong mangyayari? Magkakabutas-butas po ang ating ozone layer. Yung ating GPS system dito sa Earth, magsha-shutdown po yan. At kapag nag-shutdown yan, lahat ng eroplanong bumabiyahe sa ere maliligaw sa kalawakan. Tutunawin ng matinding init ng araw, pati yung mga transformers sa ating power grid. At kapag nangyari yun, malaking perwisyo po yan. It can cause a global power outage mga kapatid. Walang kuryente sa buong mundo. Hindi pwedeng makapag-charge ng telepono, walang TV, walang ref, walang heater, walang aircon. Lahat ng ATM machine sa buong mundo shutdown din. At wala ding tubig. Bakit? Karamihan sa mga cities sa mundo ngayon, yung water system nila electronically controlled diba? At wala ring banking system, walang social media. Bakit? Walang internet Kapag binomba ng matinding init or ng matinding gas o solar wind ng araw at ng solar radiation ang ating mundo. At hindi lang yun mga kapatid, we can also experience a temperature of up to 75 to 80 degrees Celsius. Imagine gaano kainit yun. Sa Biblia, sabi kasi sa Biblia yan at ibinuhos ng ika-4 ang kanyang mangkok sa araw. At ibinigay nito sa kanya na masunog ng apoy ang mga tao at nasunog ang mga tao sa matinding init. So hindi na lang basta init yung binibigay ng araw, kundi yung init na pwedeng mag-cause ng sunog. So that's very possible mga kapatid kapag nawasak ang electromagnetic field ng mundo o yung shield ng ating mundo. Tulad na lang ng nangyari sa planetang Mars. Alam nyo mga kapatid, kaya ang Mars tinatawag na patay na planeta kasi yung electromagnetic field doon naubos and that is very possible kapag sobrang lakas ng solar wind na kayang o kapag nagbuga ang araw ng napakalakas na solar wind
o yung heat storm or solar storm sa kalawakan. At kapag unti-unting naubos itong magnetic field na ito, hudyat yon ng katapusan ng buhay sa planetang pinaglalagyan nito. Bakit? Kasi wala nang shield eh. Madali na para sa araw na tuyuin ang tubig ng planeta. At ang lahat ng mga may buhay doon pwedeng malipol ng radiation at solar wind sa loob lang ng ilang araw. So kapag naubos o kapag numipis na yung electromagnetic field na yon, ibig sabihin that planet is going to die. Ang bawat pananim na nabubuhay sa mga araw na yon, pati yung mga tao, masusunog sa matinding init. Magkakaroon ng iba't ibang sakit na dulot ng malakas na radiation galing sa araw. Marami rin pong gubat ang makakalbo dahil sa wildfire. Inihula na kasi yan sa panahon pa ni Propeta Joel. Pakinggan ninyo dito sa sulat ng propetang si Joel, Kapitulo 1, ang talatay 17 hanggang 20. Hindi sumisibol ang mga binhi sa tigang na lupa. Walang laman ang mga kamalig at nakatiwangwang ang mga imbakan, sapagkat isamang butil na trigo'y wala. Nag-uungalan ang mga hayop. Pagala-gala ang mga baka, sapagkat wala silang mapuntahang pastulan. Nagkakamatay rin ang mga kawan ng tupa. Yahweh, dumaraing ako sa iyo, sapagkat natuyo ang mga pastulan at ang mga punong kahoy na parang tinupok ng apoy. Maging ang mga hayop sa gubat ay dumaraing sa iyo, sapagkat natuyo ang mga batis at pastulan na animoy tinupok ng apoy. Dito sa aklat ni Zacarias, Kapitulo 14, ang talatay 12, at ito ang salot na ipananalot ng Panginoon sa lahat na bayan na nakipagdigma laban sa Jerusalem. Ang kanilang laman ay matutunaw, samantalang sila'y nakatayo ng kanilang mga paa. At ang kanilang mga matay mga tutunaw sa kanilang ukit, at ang kanilang dila ay matutunaw sa kanilang bibig. Yan yung ika-4 na salot, mga kapatid. Napakatindi niyan. Kasi wawasakin ng salot na ito yung electromagnetic field ng mundo para yung init ng araw, yung solar wind at yung solar radiation mapuruhan ng mundo. Kaya nga tama yung sabi ng Biblia, Jeremias 10:10, ngunit ang Panginoon ay tunay na Diyos. Siya ang buhay na Diyos at walang hanggang hari. Sa kanyang puot ay nayayanig ang lupa at hindi matatagalan ng mga bansa ang kanyang galit. Hindi pwedeng magtagal ito, mga kapatid. O umabot man lang ng 1 o 2 taon, mauubos ang tao kapag nagtagal itong mga ganitong salot ng Diyos Kung mapapansin ninyo, mga kapatid, yung 7 huling salot parang hindi karaniwan Masyadong strange, di ba? Magiging dugo ang dagat, magiging dugo ang mga ilog at bukal ng tubig. Susunugin ang mundo sa init ng araw, mga sugat na nagnanaknak. Kung titingnan ninyo, parang hindi karaniwan Parang imposibleng mangyari. Kaya nga yung iba, ang ginagawa nila, ini-interpret nila as spiritual itong mga salot na ito Pero mangyayari talaga yan, mga kapatid. Bakit? Ginawa na ng Diyos yan sa Ehipto Literal na nangyari yan sa Ehipto noong panahon ni Moises. So papaanong hindi niya magagawa sa mga huling panahon? Ano sabi ng Biblia? Dito sa aklat ni Isaias, ang sabi ng propetang si Isaias 28:21, sapagkat ang Panginoon ay babangon na gaya sa bundok ng Perasim. Siya'y mapupuot na gaya sa libis ng Gibeon upang gawin ang kanyang gawain. Katakataka ang kanyang gawa, at upang gawin ang kanyang gawain, kakaiba ang kanyang gawain. Mabuti nga basahin natin ito sa English, mga kapatid. Dito sa Isaiah chapter 28 verse 21, for the Lord shall rise up as in Mount Perazim, he shall be wroth as in the valley of Gibeon, that he may do his work, his strange work, and bring to pass his act, his strange act. So, hindi katakataka, mga kapatid, na itong mga salot na ito, na parang hindi karaniwan sa paningin natin, parang imposible, talagang mangyayari ito, mga kapatid. Walang imposible sa Diyos. Siya ang may control sa lahat ng mga bagay. Dahil sa tumitinding salot na tumatama sa lupa, maghahanap siyempre ng sisi ang mga tao.
At sinong magiging tampulan ng sisi dito? Yung mga tunay na lingkod ng Diyos, yung mga taong hindi tumanggap dun sa mark of the beast. Sila naman lagi ang nasisisi eh. Parang yung nangyari sa panahon ng Imperyong Romano, mga kapatid. Nung nasunog ang buong lungsod ng Roma, ang sinisi mga Kristiyano. Kaya nga maraming ipinapatay na Kristiyano si Nero eh. In Rome in 64 AD, a massive and devastating fire rips through the city. The Roman historian Tacitus, writing around 50 years later, claims the emperor singled out and blamed the Christians. So sa panahon ni Propeta Elias, ganun din ang nangyari. Nung sumamba ang Israel kay Baal, at si Propeta Elias ay nangangaral laban sa mga propeta ni Baal at sa hari ng Israel, ano ginawa kay Elias? Pinagbintangan si Elias dahil sa salot na tagtuyot na nangyayari sa Israel. Pakinggan ninyo sa aklat ng unang hari, Kapitulo 18, ang talatay 17, at nangyari nang makita ni Akab si Elias, na sinabi ni Akab sa kanya, di ba ikaw ang mambabagabag sa Israel? Nung nagkita si Elias at yung hari ng Israel, sabi ni Haring Akab kay Elias, di ba ikaw ang nanggugulo sa Israel? So, si Elias, pinagbintangan siya na siya yung naghahatid ng kaguluhan sa Israel. Ganon din po sa panahon ng malaking kapighatian. Kapag ang lupa ay pinabayunan ng mga salot ng Diyos, magtataka mga tao. Nung tinanggap nila yung mark of the beast, akala nila aral ng Diyos yung sinusunod nila. Akala nila aral ng Diyos yung tinanggap nila. Hindi nila alam, tatak pala yun ng Antikristo. Kaya magtataka sila, bakit imbis na magkaroon ng kapayapaan sa lupa dahil nag-unite na ang buong mundo dun sa aral ng Diyos, bakit sunod-sunod pa rin ang salot? Kaya ang sisisihin dito, yung mga taong ayaw makiisa sa pagtanggap dun sa tatak ng hayop. Baka ang Diyos nagagalit dahil meron pa rin mga hindi tumatanggap dun sa tatak na tinanggap nila. Kaya maraming mga tunay na lingkod ng Diyos ang ipapapatay sa araw na yon. Hahantingin sila para patayin. At marami sa kanila ang magtatago sa mga bundok at magsisipagkubli sa mga yungib. At iyon ang magiging shelter nila sa panahon ng 7 huling salot. Mangyayari po yan sa bayan ng Diyos dahil inihula na yan sa Biblia na ang bayan ng Diyos o yung mga anak ni Jacob, yung spiritual na Israel, ay magdadanas ng matinding pag-uusig sa mga huling araw. Pakinggan ninyo sa aklat ni Jeremias, Kapitulo 30, ang talatay 5, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, kami ay nakarinig ng tinig ng panginginig, ng takot at hindi ng kapayapaan. Kayo'y magtanong ngayon at inyong tingnan kung ang lalaki ay nagdaramdam ng panganganak. Bakit aking nakikita ang lahat na lalaki na ang mga kamay ay nanga sa kanilang mga balakang na parang babae sa pagdaramdam at ang lahat na mukha ay naging maputla? Ay sapagkat ang araw na yon ay dakila na ano pat walang gaya nyon. Siya ngang panahon ng kabagabagan ng Jacob, ngunit siya'y maliligtas doon. Sa Apokalipsis 20 ang talatay 4, at nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol at nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patutuo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos. At ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay, sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. So yung mga hindi tumanggap ng tanda ng larawan ng hayop, nakita sila ni Juan. Sila yung mga tao na pinugutan ng ulo dahil sa patutuo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos. So itong mga banal na nabubuhay at inuusig sa panahon ng malaking kapighatian dahil sila yung nagiging tampulan ng sisi dun sa mga nagsisidating na salot, itong mga banal na ito, magsisipagtago sila sa mga kuweba. Dun sa binasa natin kanina sa Isaias, magsisipagtago sila sa mga malalaking bitak ng mga bato para sa kanilang buhay. Ulitin nga natin yung basa doon, dito sa salin ng Darby, Isaiah 33 verse 16, he shall dwell on high, the fortresses of the rocks shall be his high retreat, bread shall be given him, his water shall be sure. Revelation 16:10, at ibinuhos ng 5 ang kanyang mangkok sa luklukan ng hayop na yon. So, habang ang mga tao nagsasuffer doon sa unang 4 na salot,
Ibubuhos naman ngayon yung ikalimang salot. Hindi ibig sabihin na pag ibinuhos yung next na salot, tapos na yung nakaraan. Hindi ganun, mga kapatid. Ibinuhos ng ikalima ang kanyang mangkok sa luklukan ng hayop na yon, at nagdilim ang kanyang kaharian, at ninatngat nila ang kanilang mga dila dahil sa hirap, at sila'y namusong sa Diyos ng langit sa kanilang mga hirap at sa kanilang mga sugat, at hindi sila nagsisi sa kanilang mga gawa. Nakita nyo, nandun pa rin yung sugat na gawa nung unang peste. So, anong kahulugan ng salot na ito, mga kapatid? Anong ibig sabihin ng kadiliman na ibinuhos sa luklukan ng hayop? Yung luklukan kasi, ang ibig sabihin ng mga kapatid, that is the seat of power. Yung gobyernong namamahala sa dakilang Babylonia. Yung kasing hayop na may-ari ng mark of the beast at yung dakilang Babylonia sa Apokalipsis, iisa lang yan eh. They are just the same entity. So anong ibig sabihin ng kadiliman na ibinuhos sa luklukan ng hayop? Pakinggan ninyo dito sa aklat ng Mikas, Kapitulo 3, ang talatay 5 hanggang 7. Ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa mga propeta na nagliligaw sa aking bayan, na nagsasabi ng kapayapaan, sapagkat sila'y may makakain, ngunit naghayag ng pakikipagdigma laban sa kanya na hindi naglagay ng anuman sa kanilang mga bibig. Kaya't magiging gabi sa inyo na hindi kayo magkakaroon ng pangitain, at kadiliman para sa inyo, walang panghuhula. Ang araw ay lulubog sa mga propeta, at ang araw ay magdidilim sa kanila. Ang mga tagakita ay mahihiya, at ang mga manghuhula ay mapapahiya. Silang lahat ay magtatakip ng kanilang mga labi, sapagkat walang kasagutan mula sa Diyos. Ano yung kadiliman na ibinuhos doon sa seat of power o doon sa mga leader ng dakilang Babylonia? Doon sa seat of power ng mga huwad na relihiyon sa mundo? Sabi sa Biblia, ang mga tagakita ay mahihiya at ang mga manghuhula ay mapapahiya. Silang lahat ay magtatakip ng kanilang mga labi sapagkat walang kasagutan mula sa Diyos. So this is the beginning of hopelessness, mga kapatid. Yung kadiliman na yon ay kawalan ng pag-asa na mag-uumpisa dun sa mga leader ng dakilang Babylonia. Yung kanilang mga pastor, yung kanilang mga pari, yung kanilang mga obispo, yung kanilang mga mangangaral, mawawala na rin ng pag-asa. Marirealize nila na ang Diyos wala nang pinakikinggan sa kanila. Ito kasing mga taong ito, itong mga mangangaral na ito, itong mga leader na ito, mga delusional itong mga to eh. Akala nila, naglilingkod sila sa Diyos pero hindi. So that's the meaning of being delusional. So mararamdaman nila, kapag ibinuhos yung ikalimang salot, they will feel, mararamdaman nila na walang pinakikinggan ang Diyos sa kanilang mga panalangin. At mararamdaman nila na desidido ang Diyos na wasakin ang buong lupa, including them. So lalayasan ng pag-asa ang mga leader ng dakilang Babylonia. Kaya't magiging gabi sa inyo na hindi kayo magkakaroon ng pangitain at kadiliman para sa inyo. Silang lahat ay magtatakip ng kanilang mga labi sapagkat walang kasagutan mula sa Diyos. At kapag nangyari yun, syempre pati yung mga tao mawawala na rin ng pag-asa. That will be the time na isusumpa nila ang Diyos, pati yung kanilang pananampalataya. Kasi makikita nila, God is decided to destroy all of them. Revelation 16:11, at sila'y namusong sa Diyos ng langit dahil sa kanilang mga hirap at sa kanilang mga sugat, at hindi sila nagsisi sa kanilang mga gawa. Kasi naniniwala sila sa Diyos, na sila naglilingkod sa Diyos. Pero bakit tila hindi dinidinig ng Diyos yung panalangin ng kanilang mga leader na pahintuin ang salot na sumasalanta sa lupa? So, dito natin makikita yung mga tao, wala ng choice. Wala ng pag-asa. They are hopeless. Yun po kasi yung kahulugan ng salitang nginat-ngat nila ang kanilang mga dila dahil sa hirap. This is a symbol of hopelessness. Na parang yung paghihirap nila, wala nang katapusan. They have to endure the pain. They have to endure the sufferings. Because the Babylon itself is suffering from the plagues without limit. Kaya sino pa ang lalapitan ng mga tao? Kung yung mismong dakilang relihiyon na naghahari sa lupa ay hindi pinakikinggan ng Diyos. So anong pag-asa meron ng mga tao? Wala.
Kaya yung kadiliman na yan, that's a symbol of hopelessness dito sa kaharian ng hayop o dito sa dakilang Babylonia. So tapos, ano pa sabi ng Biblia? At ibinuhos ng ika-6 ang kanyang mangkok sa malaking ilog na Euphrates, at natuyo ang tubig nito upang mahanda ang dadaanan ng mga hari mula sa sikatan ng araw. So kapag nakita ng mga tao na mismong ang Babylonia, yung sistemang binubuo ng huwad na relihiyon sa lupa, na ang akala ng mga tao ay sa Diyos, pag nakita ng mga tao na pati ito ay tinatamaan din ng salot ng Diyos at walang magawa para patigilin ng mga salot o maibsan man lang ang hirap na dinadanas ng mga tao, aba, mag-uumpisang ibuhos naman ngayon ng anghel yung ika-6 na salot sa mga panahong yon. At matutuyo ang ilog ng Euphrates kapag ibinuhos na yung ika-6 na salot. Balik tayo sa kasaysayan, mga kapatid, para maunawaan natin tong ika-6 na salot. Sa kasaysayan ng mga unang imperyo dito sa mundo, yung pong ilog ng Euphrates ang source ng kabuhayan para sa Old Babylon Empire. Doon sa sinaunang imperyo ng Babylonia, yung ilog ng Euphrates ang source ng kanilang kabuhayan. Dito sa ilog na ito, nanggagaling ang kayamanan at buhay ng Old Babylon Empire. Kaya kapag itong ilog ng Euphrates ay natuyo, katapusan na ng imperyong Babylonia. Tiyak na ang pagbagsak ng imperyong Babylonia. Kaya nga nang sakupin ni Haring Ciro ng Persya ang Babylonia, kailangan tuyuin muna yung ilog kasi nandyan ang buhay ng Babylon Empire. So dito naman sa ating panahon, wala ng Babylon Empire. Pero ang meron tayo ngayon, yung spiritual Babylon. Kaya sa ating panahon, yung tinutukoy ng Apokalipsis na Euphrates, ito po ay spiritual din in a sense. Ang Euphrates na tinutukoy sa Apokalipsis 16:12 ay ang tubig na bumubuhay sa spiritual na Babylonia. Ano ito? Apokalipsis 17:15. At sinabi niya sa akin, ang tubig na iyong nakita na kinauupuan ng patutot ay mga bayan at mga karamihan at mga bansa at mga wika. So yung ilog ng Euphrates na tinutukoy is yung mga bansa, mga karamihan, mga bayan na sumasamba doon sa hayop, na sumusuporta doon sa hayop. So matutuyo ang ilog ng Euphrates, ibig sabihin mawawala ang tiwala ng mga bansa, ng mga tao at ng mga karamihan doon sa babaeng patutot o sa Babylonia. Tatalikod sila doon. So manganganib ngayon na mawala itong relihiyong ito kasi mawawala yung suporta sa kanya ng mga tao Yun ang ibig sabihin ng pagkatuyo ng ilog o yung pagkatuyo ng tubig na kinauupuan ng babae. Mawawala o tatalikod o matutuyo o mauubos ang suporta sa kanya ng mga bansa. At dahil sa pagkawala ng tiwala sa kanya ng mga tao, magkakaroon ng maraming pag-aalsa laban sa pagiging inutil ng mga relihiyon. Bakit inutil? Wala silang magawa na pahintuin yung salot In fact, pati sila naaapekto, pati sila tinatamaan ng salot Kaya magkakaroon ng malaking paghina, ng malawakang paghina ng impluensya ng mga relihiyon. Dahil sa kabiguan nila, sa kabiguan ng mga huwad na relihiyong ito, na patigilin ang mga salot sa panahon ng malaking kapighatian. Wala rin silang kakayahan na maibsan ang hirap na nararanasan ng mundo. At paano nga naman nila maiibsan kung mismong sila ay hindi pinakikinggan ng Diyos at sila mismo nagdadanas ng mga salot din, pati yung sarili niyang mga sundalo ubos Sa Biblia kasi, mga kapatid, ang isa pang inilalarawan ng Euphrates is yung puwersa. Pakinggan ninyo sa aklat ng Isaias. Dito sa saling CEV, Isaiah 8:7, now I will send the king of Assyria against them with his powerful army, which will attack like the mighty Euphrates River, overflowing its banks. So yung isa pang simbolo ng ilog ng Euphrates is yung buong hukbo ng imperyo. So kapag natuyo ang ilog ng Euphrates, pati yung sariling sundalo niya, ubos yun. Bakit? Tatalikod lahat sa kanya yun Ayan, mga kapatid. Kasi na-realize nila na wala rin namang magawa itong Babyloniang ito sa mga salot.
Kaya yung kanyang mga nasasakupan, kahit yung kanyang mga hukbo, magdududa sa kanya. So, magaganap ngayon yung pagkatuyo ng ilog ng Euphrates o yung pagkawala ng tiwala ng mga tao dito sa dakilang Babylonia. So, para sagipin yung nanganganib na eksistensya ng Babylonia o ng hayop, para isalba yung kanyang sarili sa tuluyang pagkaubos ng kanyang kayamanan at pagkawala ng kanyang impluensya, susubukan niyang tipunin uli yung kanyang puwersa. She will pull all strings para maibalik yung kanyang impluensya sa huling pagkakataon. Sabi sa Biblia, Apokalipsis 16:13 hanggang 14, at nakita kong lumabas sa bibig ng dragon at sa bibig ng hayop at sa bibig ng bulaang propeta ang tatlong espiritong karumal-dumal na gaya ng mga palaka, sapagkat sila'y mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawan ng mga tanda na pinaparoonan nila ang mga hari sa buong sanglibutan upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Magsasanib puwersa ang diablo, ang hayop at ang bulaang propeta, yung unholy trinity. Sino ba itong bulaang propetang ito, mga kapatid? Itong bulaang propetang ito, siya yung hayop sa Apokalipsis 13 na may dalawang sungay na gaya ng sungay ng kordero, pero nagsasalitang gaya ng dragon. Yan po yung bulaang propeta. So lumabas sa bibig nila yung tatlong espiritong karumal-dumal na gaya ng mga palaka para paroonan ang mga hari sa buong sanglibutan. So ano tong mga palakang ito? Ito po ay mga katuruan, mga aral, mga pandaraya at kasinungalingan na galing sa bibig ng diablo, ng hayop at ng bulaang propeta. Yung kasing mga espiritong karumal-dumal, mga aral ng demonyo ito na lumalabas sa bibig nitong tatlo. Kaya nga lumabas sa bibig So kasama na dyan sa mga aral na yan, yung aral ng okultismo, aral ng espiritismo, mga hidwang filosofiya, mga masasamang ideolohiya, lahat na ng mga maduduming turo dito sa mundo. Kaya nga ang pinuntir niya dito is yung mga hari sa lupa para madali nilang mapasunod yung mga tao. Diba sabi dyan? At pinaparoonan nila ang mga hari sa buong sanglibutan. Ang target nila is yung mga leader ng mga bansa para madali nilang mapasunod ang mga tao. Lahat ng hindi magsasubmit dyan is magdadanas ng matinding pag-uusig, ipapapatay. So titipunin niya yung lahat ng mga bansa para lumaban sa Diyos doon sa digmaan ng Armageddon. Kasi wala na, nagalit na sila sa Diyos Kasi nakita nila ang Diyos desidido na wasakin ang mga tao, wasakin ang mundo dahil dun sa mga salot. So they have no choice kundi ang lumaban sa Diyos. They have to defend this planet for survival. To the point, nakakalabanin nila pati yung Diyos na nagpapadala ng mga salot. So sa mga susunod na pagkakataon ay tatalakayin pa natin ang mas malalim pang mga detalye ng digmaan ng Armageddon. So antabayanan nyo po yan, malalim po ang ating magiging pag-aaral tungkol dyan. So ang tanong natin ganito, sino naman yung mga hari sa sikatan ng araw o yung kings of the east na tinutukoy? Basahin nga ulit natin Revelation 16:12. And the sixth angel poured out his vial upon the great river Euphrates, and the water thereof was dried up, but the way of the kings of the east might be prepared. Sino itong kings of the east? O mga hari sa silangan, o mga hari sa sikatan ng araw. Ang kings of the east, mga kapatid, na tinutukoy sa talata ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus at ang kanyang mga banal. Kings, ibig sabihin madami, mga hari mula sa sikatan ng araw. At isa na dyan ang ating Panginoong Jesus sa kanyang pangunguna. So, yung mga kasama niya, mga hari din yun. Sino yung mga kasama niyang mga hari? Di yung mga banal. Sabi sa Biblia, Mateo 24:27, for as the lightning cometh out of the east, and shineth upon even unto the west, so shall also the coming of the Son of Man be. 17:14 ng Apokalipsis, makikipagbaka ang mga ito laban sa kordero, at sila'y dadaigin ng kordero,
sapagkat siya'y Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari at ng mga kasama niya na mga tinawag at mga pili at mga tapat ay nananaig din. Yung mga ibang hari na kasama ng Panginoon, yun yung mga banal na mga tapat at mga pinili na nanaig din na kasama niya. Sila yung tinutukoy na kings of the east. So kapag natipon na ng dragon, ng hayop at ng mga bulaang propeta yung mga hari sa lupa para ihanda sila sa dakilang araw ng Diyos doon sa digmaan ng Armageddon, ibubuhos naman ngayon ng ikapitong anghel yung ikapitong salot. So ito hindi pa nagaganap yung Armageddon dito mga kapatid inihahanda pa lang yung daanan ng kings of the east. So kapag naihanda na yun, ibubuhos ng ikapitong anghel yung ikapitong salot sa lupa. Ano yung ikapitong salot? Basahin natin dito sa 16:17. At ibinuhos ng ikapito ang kanyang mangkok sa hangin at lumabas sa santuaryo ang isang malakas na tinig mula sa luklukan na nagsasabi, nagawa na. At nagkaroon ng mga kidlat at mga tinig at mga kulog at nagkaroon ng malakas na lindol na di nangyari kailanman mula nang magkatao sa lupa. Isang lindol na lubhang malakas, lubhang kakilakilabot. At ang dakilang bayan ay nabahagi sa tatlo, at ang mga bayan ng mga bansa ay nangaguho. At ang dakilang Babilonya ay napag-alaala sa paningin ng Diyos upang siya'y bigyan ng inuman ng alak ng kabagsikan ng kanyang kagalitan. At tumakas ang bawat pulo at ang mga bundok ay hindi na nga sumpungan. At malaking granizo na kasing laki ng talento ay lumagpak sa mga tao buhat sa langit at namusong ang mga tao sa Diyos dahil sa salot na granizo, sapagkat ang salot na ito ay lubhang malaki. So kapag binuhos na yung ikapitong salot, sabi diyan, magkakaroon ng isang napakalakas na lindol na hindi pa nangyayari buhat ng magkatao sa lupa. Alam nyo mga kapatid, sa history ng mundo, ang pinakamalakas na lindol na natala ay umabot sa 9.6 magnitude. Yung nangyari sa bansang Chile noong 1960. At itong lindol na ito, nagdulot po ito ng isang malakas na tsunami na umabot sa 82 feet ang taas ng tsunami. At walang makapagsabi mga kapatid kung ilan accurately yung bilang ng mga namatay sa lindol na ito at doon sa tsunami. So, ano na lang ang aasahan natin kung ibuhos na ang ikapitong salot? Ito po'y isang lindol na mas malakas pa dito sa nangyari sa Chile. Hindi natin alam kung doble ba ito, triple ba ito, pero totoong kakilakilabot ang sabi ng Biblia. At ilan kayang buhay at properties ang wawasakin ng lindol na ito? Walang makakapagsabi. Posibleng mahati talaga ang lupa sa lindol na ito mga kapatid sa lakas. At susundan niya ng mga nakakatakot na tinig sa kalawakan. Nakarinig na kayo nun? May mga ganun mga nakakatakot na tinig sa kalawakan. Usap-usapan naman sa internet ang kumalat na video ng umano'y misteryosong tunog sa Batangas. Ayon sa nag-upload ng video, nakakapanindig balahibo ng marinig ang kakaibang tunog sa kanilang lugar. At mga kulog na makapagpapataas ng balahibo natin. At dahil sa kakilakilabot na salot na ito mga kapatid, sabi ng Biblia, mahahati ang dakilang bayan. Yung Babilonya, mahahati ito sa tatlo. Ibig sabihin, masisira ang unity ng Babilonya. Kung ating pag-aaralan, ang Babilonya ay binubuo ng isang malaking sistema ng mga huwad na relihiyon at na mga relihiyong nakipag-unite sa kanya. Ito po ay unity ng mga maling relihiyon sa lupa sa pangunguna ng isang popular na religious leader. Dahil siya yung popular, siya yung marami at pinaka-maimpluwensya,
Siya yung mangangasiwa dito sa unity ito. At kasama dyan, sa dakilang Babylonia o dito sa unity na ito, yung mga iba't ibang gobyerno sa iba't ibang mga bansa. Yung mga bansang nakiapid sa pamamagitan ng mga aral, ng mga maling aral. Kasi yung Babylonia, di ba, nakiapid siya sa mga hari. So, yan po ang bumubuo sa dakilang Babylonia. Kapag ibinuhos na yung ikapitong salot, masisira ang unity ng Babylonia. Mababahagi siya sa tatlo. Ano itong tatlong ito? Yung mismong Babylonia, na huwad na relihiyon, isa. And then yung mga relihiyon na nakiapid sa kanya o nakipag-unite sa kanya. At pangatlo ay yung mga gobyerno dito sa lupa na nakiapid sa kanya. So yan po yung magiging tatlong paksyon ng Babylonia kapag ibinuhos na yung ikapitong salot. At dahil nag-divide na nga sila, nagkaroon na ng division sa kanila, nagkabahabahagi na sila, magkakagulo itong tatlong ito. Mag-aaway-away sila. Dahil yun naman talaga ang kahulugan ng Babylonia, mga kapatid. Ginulo. Mula sa salitang Babel o ginulo. Dahil guguluhin sila ng Diyos para sila magpatayan sa isa't isa. Para magsiraan sila sa isa't isa. Sabi nga ng Panginoong Hesus sa Lucas 11:18, at kung si Satanas naman ay nagkakabahabahagi laban sa kanyang sarili, paanong mananatili ang kanyang kaharian? So, itong dakilang Babylonia, magkakabahabahagi ito para mawasak yung kanyang kaharian. Yan ang mangyayari sa ikapitong salot, mga kapatid. Matutupad ngayon yung sinabi sa Apokalipsis na yung hayop na sinasakyan ng babae, lalapain yung babae, luluray-lurayin. So, yan po yung mangyayari sa ikapitong salot. At dahil sa lakas ng lindol at mga tsunami na magsisidating dun sa ikapitong salot, sabi ng Biblia, Apokalipsis 16:20, at tumakas ang bawat pulo at ang mga bundok ay hindi nasumpungan. Pati mga pulo na wala sa kanilang kinalalagyan sa lakas ng lindol. Maraming pulo ang lulubog sa kalaliman ng dagat, mga kapatid. Pati yung mga bundok mawawasak, mapapatag lahat yan, masisira dahil sa lakas ng lindol na ito. Imagine niyo gaano kalakas yung lindol na yon. At kasunod ng lindol, malaking granizo ang tatama sa lupa. Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? Uulan sa langit ng mga bato na may bigat na mahigit kalahating kaba na sako ng bigas o kalahating kabang bigas. At doon malalaman ng mga tao na ang Diyos galit na galit galit na galit. Pero may nagsisiba? Wala. Manapa, sabi ng propesiya, namusong ang mga tao sa Diyos dahil sa salot na granizo, sapagkat ang salot na ito ay lubhang malaki. Kumbaga kinakalaban na ng mga tao ang Diyos dahil dun sa mga salot. Alam nila sa Diyos galing yun Pero they have to survive. They have to defend themselves. So kakalabanin na nila pati Diyos. Alam niyo kung bakit gano'n na lang kagalit ang Diyos? Sabi nga sa Kawikaang Pilipino, ang taong mabait napupuno din. Matagal na nagtiis ang Diyos sa ating mga kasalanan. Ginawa niya ang lahat para tayo maligtas. To the point na kahit yung kanyang bugtong na anak ipinaubaya niya sa kamatayan sa krus. Pero hindi nagsisi ang tao Sa loob ng libo-libong taon na ang Diyos nagtiis ng mga kasamaan natin, of course may time din na mapupuno siya. Pakinggan ninyo sa aklat ng Roma, Kapitulo 9, ang talatay 22. Ano kung ang Diyos ay inibig na ihayag ang kanyang kagalitan at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, ay nagtiis ng malaking pagpapahinuhod sa mga sisidlan ng galit na nahahanda na sa pagkasira. Ang Diyos nagtiis ng napakatagal. Nagtiyaga siya at pinagtiisan yung mga taong masasama. Pero ayaw talaga nilang magbago Hanggang sa mapuno na yung sisidlan ng galit ng Diyos, yung lalagyan ng kanyang galit, na kulang na lang talaga sumabog na Araw-araw ba naman siyang nakakakita ng kasamaan? Ayaw nilang manumbalik sa Diyos. Ang tao walang tigil, walang kapaguran sa paggawa ng masama.
Yung iba, hindi ito gumagawa ng masama pero kinakalimutan naman na ang Diyos. Masisisi ba natin ng Diyos kung gano'n na lang yung tindi ng kanyang parusa, yung galit na ipapakita niya sa huling araw? Sapat na kasi yung panahon na ipinagtiis niya sa mga tao eh. At may panahon para magtiis, pero may panahon din para maglabas ng sama ng loob. Pakinggan ninyo sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 3, mula 1 patuloy. Sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Panahon ng kapanganakan, panahon ng kamatayan, panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng itinanim, panahon ng pagpatay, panahon ng pagpapagaling, panahon ng paggiba at panahon ng pagtatayo, panahon ng pag-iyak, panahon ng pagtawa, panahon ng pagtangis at panahon ng pagsayaw, panahon ng paghahagis ng mga bato at panahon ng pagpipisa ng mga bato, panahon ng pagyakap at panahon ng pagpipigil sa pagyakap, panahon ng paghanap, panahon ng pagkawala, panahon ng pag-iingat at panahon ng pagtatapon, panahon ng pagpunit at panahon ng pananahi, panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita, panahon ng pag-ibig at panahon ng pagtatanim, panahon ng digma at panahon ng kapayapaan. Tayo, nasa panahon tayo mga kapatid ng pag-ibig ng Diyos. Panahon ng kanyang awa, ng kanyang mercy. Pero darating ang panahon na hindi na magkakaroon ng mercy eh. Kung ngayon, nasa panahon tayo ng biyaya, sabi diyan, may panahon ng pag-ibig at may panahon ng pagtatanim. Yung galit, may panahon para doon. Kaya asahan natin na ang 7 huling salot na magaganap sa panahon ng malaking kapighatian ay talagang matindi mga kapatid. Talagang mapipighati ang mga taong hindi nanumbalik sa Diyos. Sabi nga sa Biblia, Apokalipsis 14:9 hanggang 10, at ang ibang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan, at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan. At siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Ano sabi diyan? Lahat ng tumanggap ng tatak ng hayop at sumamba sa kanya ay makakatikim ng alak ng kanyang galit na nahahandang walang halo. Anong ibig sabihin ng alak ng galit na nahahandang walang halo? Pag sinabi mong walang nahahandang walang halo, walang halong awa yun mga kapatid. Walang halong pag-ibig doon. Walang halong pagdalawang isip doon. Walang halong exception doon. Walang halong panghihinayang. Ang nandun lang mga kapatid, galit lang. Puro galit lang ang laman nun. Kaya nga sabi, nahahandang walang halo. No mercy ang malaking kapighatian. Ang makakatikim lang ng mercy ng Diyos ay yung kanyang mga hinirang. Yung mga banal na hindi tumanggap ng tanda ng hayop at itinago niya sa mga bundok at kuweba sa panahon ng malaking kapighatian para dun sila magkubli habang dumadaan yung galit ng Diyos. Sa panahon ng malaking kapighatian, tapos na ang gawain ng intercession ni Kristo na pagdesisyonan na kung sino ang ligtas at hindi. Ang mga taong tumanggap sa tanda ng hayop at sumamba sa kanya, tiyak, hindi ligtas. Kapahamakan ang pupuntahan. Pero silang mas pinili pa ang pag-uusig alang-alang sa salita ng Diyos para lang ma-preserve ang salita ng Diyos. Ang mabuting balita sa kanila, tiyak, ligtas sila. Poprotektahan sila ng Diyos sa panahon ng malaking kapighatian. Sabi sa aklat ng Jeremias 37, ay sapagkat ang araw na yon ay dakila, na ano pat walang gaya nyon. Siya ang panahon ng kabagabagan ng Jacob, ngunit siya'y maliligtas doon. Yan ang mabuting balita. Doon sa mga taong hindi tumanggap ng tatak ng hayop. Sabi sa Apokalipsis 15:2, at nakita ko ang gaya ng isang dagat na bubog na may halong apoy, at yaong nangagtagumpay sa hayop at sa kanyang larawan at sa bilang ng kanyang pangalan, ay nakatayo sa tabi ng dagat na bubog na may mga alpa ng Diyos.
Inihula na, mga kapatid, itinakda na ng propesiya na ang mga banal ng Diyos ay magtatagumpay sa malaking kapighatian. Silang mga tumanggi sa tatak ng hayop at hindi sumamba sa kanya, silang mas pinili pa ang magdusa upang ingatan ng katotohanan. Sila po ay pagkakalooban ng alpa at ng putong ng pagtatagumpay, at magsisiawit sila sa kagalakan ng awit ni Moises at ng awit ng Kordero. Totoo, nahahantingin sila ng kanilang makakaaway sa panahon ng 7 huling salot dahil sila nga yung sinisisi sa mga salot, pero poprotektahan sila ng kanilang commander-in-chief na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, gaya ng pagprotekta niya kay Sadrach, kay Mesak at kay Abednego nung sila'y ihagi sa hurnong nagbabaga. At kayo mga nakikinig sa pag-aaral na ito, maaari din kayong makasama doon sa mga taong poprotektahan ni Kristo sa panahon ng kapighatian. May pangako siya. 12:1 ng Daniel, sa panahong yaon ay tatayo si Miguel na dakilang prinsipe na tumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan. At magkakaroon ng panahon ng kabagabagan na hindi nangyari kailanman mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yon. At sa panahong yaon ay maliligtas ang iyong bayan, bawat isa na masusumpungan na nakasulat sa aklat. Kapatid, kasama ka ba dun sa mga taong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero? Gusto mo bang iligtas ka rin ni Jesus sa pinakamalaking subukang mangyayari sa lupa? Ibigay ninyo ang inyong puso sa ating Panginoong Jesus habang may panahon pa. Ipahayag mo sa Kanya ang lahat ng mga pagkakasala mo at magsisi ka, at mangako kang susundin mo na ang Kanyang mga salita mula ngayon. Magtiwala ka sa Kanya at tutulungan Kanyang maganap mo ang Kanyang mga utos. Kung desidido ka, kapatid, sabihin mo sa comment section, Panginoon, iligtas mo ako. Amen.